Ayun, isang malaking awesome and thank you so much guys. Maraming salamat agad kay Papa Jesus and of course big shoutout sa fiancé ko na nakauwi na at nanonood. Big shoutout sa lahat ng mga nagko-comment ng number 3 at of course yung mga una-una dito at of course uunahin kong batiin yung mga matatagal na sumusuporta dito sa Oso the Chismoso. Ayan, katulad nila Eggsy. Big shoutout sa inyo. And of course, nga pala, thank you so much sa mga nag-renew ng services nila sa Meraki. Meron nag 3 months, meron agad um, nag-enlighten. So big shoutout sa inyo. Thank you so much sa mga nag-renew sa Awakened. Yan, big shoutout sa inyo. Big shoutout sa mga OFWs natin, mga tiga Taiwan, Saudi, tiga Cyprus, yung mga malilimit na nandito sa mga tiga Canada. And of course, sa Japan. Of course, big shoutout sa inyo. And guys, ang dami nangyayari pero papakilala ko muna yung sarili ko sa inyo sa mga bago na nandito sa crypto channel natin. Ako nga pala si Oso Bear. I've been here since 2017. I've been trying to trade I mean, give you my wins and my losses publicly since 2021 ng August. And so far we're doing good. We're doing great. Okay. Hindi ko alam kung i-reveal ko ba yung recent gem natin pero parang tingin ko alam niyo na yun. So, yun yung Zora. So, we've been making so much money with Zora. Late ko siya nabigay, hindi naman sobrang aga pero ako more than 3x na. So, yung mga nasa Meraki is 2.5 to 2%, 2x, no? So, yeah, isa yun sa mga ano. Tapos yung AAA, isa pa yun sa mga gem na binigay ko. Pero hindi na dapat yung binibili, guys. Okay, really depends on your risk appetite. Yung ibang asset, meron pa ako mga pinakawalan. Pero guys, o nga pala, mamimigay ulit ako ng document dahil tingin ko, okay, this is the best time to really give, okay? Give more to people, but it really needs to be give and take. So, no? I've been trying to give you guys a lot of free gems and free alphas, no? Ang kapalit lang na nakukuha ko is ako pa binabash nyo, ako pa inaaway nyo sa comment section, and nagte-take time ako sagutin yung mga comments nyo tapos barubal nyo akong sasagutin. So, ngayon, magre-request lang ako. Hindi ko na ililibre, gagawin ko siyang 54 viewers, 28 shares, 45 likes. Binigay ko sa mahigit 200 people na nasa email list natin. Pero, yun nga, ang kapalit is dinuda nyo pa. So, yun. I don't know. I'm giving you guys a lot of information na nakukuha ko lang din kay God, of course. And tinatry ko i-share sa inyo patiently, diligently, and consistently. Okay? So, I don't know. I've been trying to give you a lot of alphas, mga fundamentals na hindi nyo maririnig sa ibang mga influencers lalo sa Pilipinas dahil ibang focus nila. Ako may direct market ako kasi nandito tayo sa US. Hindi ko naman sinasabing alam na alam ko or para akong insider kasi magiging illegal naman yon. We are at the borderline na tinatawag. So, I'm spending more than all in all in this business, more than 1,200 already para lang month to month, para lang makuha ko yung mga ganitong idea. So, hindi ko maintindihan ba't nagrereklamo kayo sa $10, $15, $20, $30, no? Hindi ko hinihilamos sa inyo na ano, nung binigay ko naman 'to ng libre wala namang may pake. So, wala rin nagbabasa. Nung sobrang mura naman siya, $3 to $5 lang, wala pa rin, wala pa rin. So, guys, ito na lang hingin ko sa inyo. 54 viewers, 28 shares, 45 likes. Okay, share nyo ako sa mga Facebook accounts nyo. Okay? And mag-comment kayo dito guys ng number 3 or ng chismis kung ready na kayo sa mga chismis na ibibigay ko sa inyo. So today we'll be talking about the top 5. I really think why we are going to enter this OB. Okay? So bakit napaka-confident natin na pwede natin pasukin to level na to kung mag-play out yung catalyst na hinahanap ko. Okay, may 5 catalyst tayo. Okay, may 5 catalyst tayo. So everyone is calling already for a
retrace to 112, no? So isa tayo doon last week. So ngayon, since wala tayong masyadong naririnig na bullishness, no? So hindi ko alam kung baka pumupurol na yung sentiment natin. Pero sige, papasukan natin siya ng fundamentals. No, so sa CoinGlass, okay, fundamentals tayo. Sa CoinGlass, ang ganda nung ano natin, pumasok din dito yung isa nating gem, which is yung Zora. Nandito yung Zora. So, yan. Bago pa yan naging trending, bago pa lahat yung lahat-lahat ng kung ano man yan, nandito na tayo. So, yan yung pinakamaganda dyan. Isa lang ang hindi natin pinasok is yung Vine. Mas malaki yung ano, trading dito sa Vine. Yung paper trade ko sa Vine na na-liquidate dahil sa Vine. Kasi tinatry ko siya i-check. Tinetempt check ko siya eh. Tinetempt check ko siya. So, we are really back to doon sa tinatawag na meme season. No? So, guys, big shoutouts kay Kyle. And big shoutouts sa mga admins. Yung mga magpapa-shoutouts, guys, tagtarin nyo na ng comment section. Ay, tagtarin natin yung comment section. Yan. Okay. Okay, ano to? Sabi, kawawa mga nakikinig na dadamay mga kolokoy talaga. Ano yun? Hindi ko gets. Yan, tama. Wag mo bigyan ng idea. Big shoutouts kay Dom Crip, kay Overflow. Yan, mga matatagal na dito. Justine, big shoutout sa inyo. Kay Ray, kay Master Gray. Big shoutouts kay Reynold. Isa sa mga unang nag-comment agad. Okay, sorry kasi hindi ako nakapag-share sa FB. Baka magalit si Mrs. Hindi niya alam na nag-invest ako sa crypto. Baka mapalayas ako. Like, share ko na lang. Ayan, no problem. Nako, huwag kang nagtatago ng sikreto sa asawa mo. Hindi maganda yan. Sabihin mo, para maluwag sa loob mo. Wala namang masama sa pag-invest sa crypto eh. Unless gawin mong casino. Hindi man to casino. Hindi ka naman nagsusugal. Kumbaga, i-invest nga. Yan yung word. Oh. Tama na yung ginamit mong word. Sa iba kasi, hanggang ngayon, ginagamit nila is, oh, sir, also tumalpak ako sa ganito. Tumalpak ako sa XRP. So, nagigets nyo? Okay? Dun sa mindset pa lang, kita na natin siya agad. Okay, so ito, invest. So, I don't see anything wrong about it. Big shoutouts kay Kirk. Okay, so first narrative natin, kita naman natin, if, kumaga fallacy tayo guys ha. Let's talk about fallacy. Sabi ni Sir also, if this market is for the institution, okay, that's one, then therefore, institution has control over the market. Okay? Now, that's one. Number two fallacy. If the institution is, if the market for cryptocurrency is controlled already by the institution, then therefore, data that is being shown, okay, is led by the institution. Nagigets nyo? Okay? So, if this is led by the institution, okay, then therefore, the data that we are seeing right now, okay, is, kumbaga, is true. Why? It's because we follow institution. Okay? So, hindi enough yon as a foundation para masabi natin, okay, this one is going to hold last, etc. Then to blast us to 128K. Parang ganun. Okay? So, here's my thing. Okay, so the strong institution investments, okay, large companies and investment funds, bumibili sila eh, and holding more Bitcoin. That's very evident. Kaliwat kanan, okay? Kahit itago nila, lumalabas siya sa sa data, lumalabas siya sa sa mga on-chain. So this is one of the reasons why one of my gems na ibibigay ko sa inyo. Okay. Later, sige, bibigay ko ng libre. Later, which is part nitong document na to. 5 gems kasi to eh. Ibibigay ko sa inyo. 5 strong gems na tingin ko magpi-play out sa market na to. This coming bull run, okay? Na talaga makikita nyo dito na mag 10x yung isa sa mga to, which hindi ko ibibigay ng libre. Pero itong isa is pwede siya mag 5x pero sobrang safe niya.
Okay? Hindi ko sasabing sobrang safe, hindi kayo mawawalan ng pera. Ito yung isang asset na hindi niyo maiisip na, "Oh, okay." Pero si seryoso lagi niyo 'to pinag-uusapan. Okay, but this is because of the institutional concealment, 'no? Kaya try nila itago na, "Uy, isa ka sa mga institutional players," et cetera na okay. They will use this. They will take advantage of this until they find a way to regulate it. But I don't think that they will be able to do so because it is highly focused on security. No? So, this includes, okay, public companies, itong mga pinag-uusapan nating institutional investments, ETFs and asset managers who have collectively, okay, invested billions of dollars. Okay? Their involvement naman reduces the amount of Bitcoin available for regular buyers. And of course, yung mga kumbaga yung signal yung kumbaga paano ba sabihin? Um, yung mga nagsasabi na, "Oh, hindi eto, signal strong," kumbaga ito nagbibigay ito ng malakas na or strong confidence in Bitcoin's future value. Okay. So, etong mga 'to, okay, kumbaga nagre-raise, kumbaga sila yung pag-asa natin, eh, pag-iisipin mo. Sa short term, sila yung pag-asa mo para i-spark yung mga daga, okey. So, tayo hindi na natin iniisip parehas na tayo sa daga, 'no? So, iniisip natin, key players na tayo kumbaga perang daga pero utak mayaman, kumbaga. So, pera na lang ang kulang, yun yung tinatawag. Okay, so nandun na tayo sa ano, nandun na tayo sa kunyari nasa window view sila, tayo nandun sa ilalim ng window nila. Okay, isa na tayo sa mga nanonood sa mga dagang nagpapatayan para lang sa pera. Okay, so eto yung sinasabi ko sa inyo, okey. Ngayon makikita niyo kung hindi niyo napapansin for the last, price of Bitcoin back to 28K, okay, that signaled, uh, financial shift in terms of, um, how we deal with money. Which ibibigay ko dito sa document kaya nauutal ako kasi baka may masabi ako na hindi dapat. Kasi sa Messari 'to, eh, yung data na 'to. So we cannot just give this away because this is, enterprise access. If you have a company in the US, then you signed up for enterprise, you pay a specific amount which is not like super cheap. I There are terms and conditions that you cannot say something that is inside this, 'di ba? So, parang gano'n. So, ngayon sinasabi ko lang sa inyo yung kaya kong sabihin ng live tapos 'pag na-access niyo yung document, andun yung sinasabi mage-gets niyo na, okey kaya hindi niya masabi. Okay. So, those are the strong institutional investment, attraction na tingin ko magda-dry ng supply ng Bitcoin. And this is very evident na kahit kayong MicroStrategies na lang, okay, or Michael Saylor strategies na dating MicroStrategies. Ay, big shoutouts kay Dung, kay Kenny G, kay G Wiz. Yan. August na pala, all in na naman sa buying zone. Wait ka ng September. Wag ka muna sa August. Hayaan mong magsigawan yung mga tao sa August. Okay. So, second reason ko. Okay, this is my top 4 reason. So, meron tayong tinatawag na limited supply and yung halving effect. I really think the price right now is not too high but not too low as well. If we compare this to the bottom and the top market of Bitcoin. The potential bottom, of course, going back to the previous lowest that we had for this year is 74, 75, no? 76, parang ganun. So, now, with the potential top that we can reach is 180. Okay. We're just like looking at the top 5 indicators that we can use, no, na on-chain. Diba? Now, why am I saying limited supply and halving effect can really push this market to the new highs?
Okay, kasi previous high natin is 123,000, 123,000. Why it is not impossible for us to go to 128K? Nung last time, sinasabi nyo, nung 110K tayo, na it's gonna retrace already back again para makasabit ulit yung mga naiwan sa 80K, 75K, etc. Mga hindi nakasakay kasi shinort nila yung market, etc. Okay, I get it. That's your retail mindset. But during that time, nung nandun tayo sa level ng 108, 110, bumabalik tayo ng 95, 98, 'di ba? Ang prediction ko is 97. Pero may nag-stop out, no? So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay? Um, y- yung sinasabing impossible, okay, is your retail mindset. Ito na yung sasabihin ko na point naman na ngayon na this is the time for us to rethink that the market could really go to 130 or 128 at least, because it is a magic or Masonic number. Okay, it's a Masonic number where institutional market or deep state or yung mga secret societies lang ang nakakaintindi. Okay? So, now, the Bitcoin has a fixed supply of 21 million coins. It is also a Masonic number, 21. Every 4 years, it is a Masonic number, 4 years. Meron tayong tinatawag na reward of creating new Bitcoin, which is in mining. The word mining is nakakat siya in half, thus halvening. Okay? Making new coins even more scarcer. Okay? It means nagiging mas konti na lang siya yung supply instead of the demand, which is the vice versa of the fiat. When 2008 happened, Bitcoin was introduced. 2009, 2010, it was publicly traded and become popular in 2012 when the market is already recovering in overall. So, the most recent halving, okay, has reduced the number of new Bitcoins entering in the market, which historically, okay, just want to let you know, this leads to higher prices as demand stays strong or increases. Now, sir, also, yung halvening natin always happens right away. Na pag sinabi natin halvening, boom, 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 sir, also, dapat nangyari na. Bakit dito hindi siya agad nangyayari? Anong meron? Anong problema? No? So ito yung sinasabi ko na missing years na tinatawag. Kasi nga, meron tayong tinatawag na mga key players na pumasok and they're treating the market as new. Okay, so same thing with this one. Okay, back in 2013, 2012, they're treating the market, when they entered in 2011, they're treating the market as if it's new. No? So that's why hindi natuloy yung pump dito. Okay? Then also, hindi natuloy din yung dump. That is your key indicator that there is something wrong with the system. Where, okay, this is unchartable. Yung tinatawag na, hindi unchartable, etc. Blah, blah, blah. Wala siyang key players. If you can see that it is already dead until it's not. It is already dead until it's not. Because there are new key players. Ito yung sinasabi ko. Who are the new key players? Okay? Kasi dito, it seems like it's gonna go down again, back to the pits of hell. But until it's not, because there are new key players, banking. Because sila yung pinarusahan dito eh. Okay? Sila na yung dito magaganti dito. Okay, BlackRock is the alpha here. Siya yung predator na tinatawag. Bago niya pinapasok yung iba pang predator na kumain ng tira-tira niya. Sir, also magbabago po talaga yung nagbago na. So I already predicted this as well too. Na the 4-year will be changed. Okay? Magbabago to. Okay, it will turn to 6. Okay, it will turn to 6 if we successfully enter the 2026. Okay?
And I predicted this back 2024 that the 4-year cycle is broken. It's gonna be broken to the point where no one will be able to predict it. Not even me. Okay? But what we can only say is, di ba? There's going to be a broken cycle already. Okay? And it will definitely change the way how we see cryptocurrency. Mainly Bitcoin. So, ito na yung sasabihin ko sa inyo. So, yun nga, balik tayo. New player, boom. New player, boom. Ito, we know that this is a market reset. So, you can treat it as, so A, B, C, D, E, tapos biglang, why we did not crash? What's wrong with this one? Ano sinasabi ng theory natin? When we hit E, there should be no extension already. Okay? Or else it is a broken market. Yes, definitely. We are in a broken market. It's because of Donald Trump. It's because of geopolitical wars. It's because of different kinds of war. No? Marami din tayong problem with the debt. Meron din tayong malaking problema sa inflation. Workforce, di ba? And if you look for the devil, you'll definitely find the devil. Same thing with the counterpart, which is the angels and God himself. If you look for God, you seek God, you'll find God. But if you look for the devil, you'll find the devil. And yun yung nangyayari sa atin dito. We've been looking for the devil and that's why hindi tayo nakasakay. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? You change your mindset, you take action, you always buy the fear. So, we told you guys here at 82K, this is the best buying opportunity. Then, this is the last buying opportunity at 92. If we get stopped out at 98, then, therefore, hindi tayo makakaangat. Why? It's basic support and resistance. This is basic Fibonacci. Nung binasag natin, okay, the market is going to continue. That's my mistake. Then sabi ko sa inyo na if we therefore create a new high, it must retrace to 97K. Hindi tayo naging tama. Okay? Which is hanggang 98 lang. That explains a lot. Okay? Kasi yung Fibonacci natin tama. And we've been not touching this for quite some time. Okay? We created this nung nag-dump tayo. Okay? I'm predicting that this is just the 618 level ng Fibonacci. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Limited supply and halving effect is playing into the technical analysis, sentimental analysis, and also the fundamental. Okay? So, this is like a three-way where you can take advantage right away. Big shoutouts kay Alrak. Type nyo Alrak. Ayan type nyo Alrak maraming beses sa chat. Big shoutouts kay JC, K Zen Mind. Yan, big shoutouts sa inyo. Ayan. Pa-request ako type nyo Alrak mga ka-awesome. Yan. Ganito. Hindi ba kayo marunong mag-Alrak? Ganyan lang ganyan. Ay, yan lang. Ganyan lang. Okay. So, guys, ayun nga. So, tulad na sinabi ko. Okay? Alrak. Panis. Okay. So, tulad na sinabi ko, the first one is institutional driver. Meron na tayong one eh. Number 2 is limited supply and halving, which is the 3 key factors that we've been looking for is already playing in one reason. No? So, ito yung pangatlo. This is my top 3. This is the growing use case of adoption. Okay, when we're thinking that shit token is infesting the whole market and there's no reason for us to really make money in this cryptocurrency, I'm telling you guys, okay, this is when the market enters. The real market that we've been longing for. Okay? Dito na yung market where para sa mga matatalino na yung market. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi na to para sa mga oblaks. Yung swerte lang. Okay? Ito yung bibiyayaan yung mga taong nagpunla. Yung mga nagbayo at yung mga taong nag-ani. Okay? Tsaka sila kakain. Dito yung mga taong magagaling sa sa paghahunt ng airdrop, paghahunt ng mga market data, paghahunt ng on-chain.
yung mga naga nag-aano, yan yung mga nagsisipag sa pagga-grind ng mga airdrops nila, yung mga taong nagha-hunt ng ano, ng market research, 'no, marunong magbasa ng research, okey? Yung mga masisipag, okey? Gumagastos para lang sa alpha. Ito yung mga ano, mabibigyan ng sobrang laking reward, okey? So, meron na tayong clue, 'no? Nung binigay ko yung Zora, okey, ah, it was like it was like parang 0 point I don't like wait, hindi ko maalala kasi, eh. Wait lang, So, sa yan nakita tuloy naka-short pa ako sa Vine. Teka lang guys, so wait lang baka napapahiya ako dito. Teka lang, So, eto. So, let me show you. Okay, so nakikita niyo tad ng trade. Okay, when we gave Zora, we were at 0.18 'yon. Okay, nagwawala na yung market, nagwawala yung volume, and this is very unusual in a week. Okay, so sabi ko this is technical and fundamentally fitting into my broken chart, broken TA that no TA can predict this. So yun yung nangyari. Okay, so we did a lot of money there. It's more than 10x. It's more than 10x if you were able to buy here. Okay, and it is more than, of course, 4x to 5x nung binigay ko siya sa Meraki. Marami na nag-chat na, "Oh, Sir Oso, salamat po sa salamat po sa ganito," et cetera. So ayan 'yon. Okay? So, I've been trying to give you guys a lot of other assets. Hindi lang Zora 'to, nilagay ko lang yung Zora. Marami akong binigay na asset do'n. May dalawang talo, pero ito, malaki yung panalo natin. Kumbaga, hindi naman ako nag-i-aim sa 100% win rate. Ang tina-target ko is max profitability. If my if my words can really harvest a lot of money, okay, might as well harvest a lot of people too as well to be able to learn how to harvest money for free. Okay? So, kung kasabay mong bumili ang mga mayayaman, which is this one, eto kasi alpha to eh. Eto, insider na to, mga to. Okay, itong mga to na may alam sa market, isipin mo, bumagsak yung market. This could actually play dead for many, 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 many weeks hanggang sa next bull run. Pero bakit to nangyari? Di ba? So, that should actually tell you a lot. Okay, and ito yung sinasabi ko. Okay, if we go back with our data, okay, that I've been trying to tell you, growing use case and adoption is going to be a really big thing in this market. I gave you 3 important narratives that will really play out in this market. Sabi ko sa inyo, DeFi of course. Number 2, okay, number 2 is building blocks of course. That's L1, L2, L3, pwedeng ganon. Or pwede nyo sabihin na combo-wombo na mga narratives na DeFi siya pero layer 1 din siya. Ano yun? Hyperliquid, di ba? So, meron din tayo Aave, di ba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? With ang hirap baka may madulas ako na masabi. With many more, okay, more and more businesses, okay. Isipin nyo ang kalaban nyo dito, ikaw na nanghuhula ka lang. Okay? Tapos, ang kinakopy mong influencer is, okay, ayaw i-explain sa'yo kung paano gawin. Hindi ituturo sa'yo kung paano gawin. 'Di ba? Mahuhuli ka. Okay, bakit? Guys, bakit? Ito yung sasabihin ko sa inyo. More people and businesses are using Bitcoin for different purposes. Doon pa lang alam mo na yung sagot. Hindi tanga yung gumagamit ng crypto. Majority ng who built this cryptocurrency until now, who's still been holding Bitcoin, hindi siya tanga. Okay? Hindi siya tanga. Okay? Masakit yung word na sasabihin ko, hindi ako nagmumura, pero sinasabi ko lang yung best explanation para mag-sink into sa utak nyo na you have to wake up. This is the best time for you guys to really study and be able to flush out those negative influencers na ayaw kayo turuan.
So ito, yan sabihin natin si Alrak, nagbibigay siya, no? Binibigay niya sa inyo lahat ng data, binibigay niya sa inyo paano hanapin, paano i-grind, 'di ba? Minsan pati gas pinamimigay na yan, okey? Pati ba naman pagkuha ng gas fee, 'di ba? Pati ba naman yung cash in, 'di ba? Na ita-type mo na lang, meron na tayong AI, hindi katulad dati, ang hirap magtanong sa Google search. Ngayon, tanong mo yung Google search, Google AI, sasagot sa'yo kung paano pa yung step by step, 'di mo gagawin. Yan yung tinatawag na kahit anong AI, kahit bigyan ka ng super quantum computer, hindi ka talaga kikilos, okey? Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi tanga 'tong market na 'to at hindi para sa tanga 'tong market na 'to, kaya ka hindi kikita ng pera. Kasi ang kalaban mo dito mga matatalino, marunong gumamit ng AI, marunong gumamit ng ng kapwa nila, okey? Masakit pakinggan yun. Gumagamit sila ng kapwa nila. Ibig sabihin nagbabayad ng mga virtual assistants, nagbabayad ng mga taong marunong gumamit ng AI. Na tayo, sabihin natin, yung old version natin or ikaw mismo ngayon, sabihin natin, is galit ka pa rin sa AI na ito kasi magiging, capitulating blah, blah, blah. Ito yung tatapos ng buong market. Yung mga AI na yan, kasalanan ng AI kung bakit ganito, 'no? So, hindi tayo papalitan ng AI, guys. Ang papalit sa inyo, guys, is yung mga taong marunong gumamit ng AI at yung taong kayang bumili ng taong gumagamit ng AI. Or either, kaya niyang gumamit ng AI, tapos kaya niya mag-maintain ng AI. Yun yung mga malalakas na player ngayon sa crypto, eh, 'di ba? So this is a growing adoption increase in demand, and this supports a higher prices in the market. This is very obvious, no? So so this is very obvious. In terms of sabihin natin pababawi natin, okey, before I close this topic, punta tayo sa next, which is yung network security and stability. Before I go with that one, I wanna give you this wisdom. Isipin niyo dati, kumukuba tayo para lang magtanim ng palay. Nalaman niya na puwede palang may kalabaw. Okey. Mahilig siya sa tubig yung kalabaw natin. Bakit di natin siyang pagapangin natin sa putik? Kasi mahilig naman pala siya dun, natutuwa siya dun, hindi siya nasi-stress. Tayo na-stress tayo. Okey. Biglang nagulat ka yung kapitbahay na bukid mo, kinabitan niya yung kalabaw niya ng ng plow. Di ko alam yung Tagalog nun. Basta yung plow. So, yung hinahatak nung kalabaw, nagulat ka. Puwede pala yun. Naku, yan yung naku, pahirap yun sa kalabaw, et cetera. Eh, hindi ka naman kalabaw para sabihin yun. Oh, eh, di nauna yung may gano'n, yung may plow sa kalabaw niya, oh, di natalo ka. Nage-gets mo? So, let's put it in a modern perspective, okey? Nagulat ka na puwede na palang gumamit ng Word docs, okey? Ngayon, sabi mo, "Ay naku, hindi kaya ko hindi mas maganda pa din na sa newspaper or susulat ako sa papel." Alam mo, iba pa rin yung kaya ibigay nito sa mental mo. Kasi 'pag sinusulat mo, name-memorize mo, ang dami mong dahilan, 'di ba? Ang dami mong na pino-prove mo, pinipiti mo masyado yung sarili mo masyado. Pinu-push down mo yung sarili mo, kahit lahat na ng things sa mundong 'to sinasabi sa'yo na hindi. 'Di ba sinasabi na ni Lord, "Go and, have dominion on all things." Hindi mo pa rin ginawa. Ta's nagulat ka na may AI. Kaya niya pala magsulat ng sa Word docs, kung siya lang. Ngayon hindi ka pa marunong mag-Word docs, o paano 'yun? Mag-aaral ka pa lang ng Word docs, sila gumagamit na ng AI, may palabas na bago ng version ng AI which is AI 2.0, sabihin na lang natin kunyari lang. Ikaw napa-transition ka pa lang sa AI, kasi nag-aaral ka pa lang gumamit ng Word, nage-gets mo? You need to cut the curve, okey? Speed is money, okey? And the reason why the greed is not working for you, or why greed is taking over you, is because you have lack of knowledge. This is true, okey? Greed is a virtue, okey? Greed is an evil, that's true.
But Solomon was able to control greed by the help of God through his ring that God was able to send from heaven as a weapon to command the devil because greed was there, 'di ba? Oh, gamitin mo yung mga demonyo, buuin. Sabi niya, buuin ang gusto mong gawin. Sabi ni Solomon, hindi, gagawin ko yon. Gagawin ko to, gagamitin ko yung demonyo para mag-create ng marami pang templo para sa'yo. Para magdadasal sila sa'yo. Mag-aalay pa sila ng maraming kambing sa'yo. Diba? Ganun yung nangyari. Diba? So, ganun din yung situation natin ngayon. The question is, how, where's the speed? Where's the speed? Yung speed ba more on like judging? Mag-judge ka, i-run yung bibig mo? O versus ikilos mo yung mga kamay mo na itinawag sa'yo ng Diyos na to create? Diba? Magja-judge ka na lang ba? Magja-judge? Mas mabilis ka ba mag-judge? Or mas mabilis ka ba mag-ano? Or let's go ahead. Let's go ahead and do this. Diba? Where's the problem? Let's resolve it. Instead of like, who did the problem? This is the problem. Blah, blah, blah. Kasi siya. Kasi ganito. Diba? Yes, niya. Madami, okay. Ito, nagets ka na. Nababasa. Ano yun? Wait lang, nagbabasa ako comment. Okay. Ayan. Tungkol to sa wallet. Airdrop. Ayan. So, pinapost ka sa ano. Okay, so ito na. Let's go with our network security and stability. If you listen to those four top pa lang natin, magigets nyo na yung mga gems natin. One each represents one. Okay? So, sabihin natin, strong institutional investment. Ano yun? Ethereum. Of course. Very obvious. Okay? Then, let's go with this one. Network security and stability. Ano ba ibig sabihin nito? Diba? I've been telling you this about the future narrative na tinatawag natin. Maybe it's already here. Back in 2023, sinasabi ko to. When AI is being like introduced, blah, 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 diba? I gave you Ajax and I gave you more than 12x when I gave Ajax. Ajax is dead during that time. No one wants to believe me. Until it made 12x. Onti lang yung kumita sa amin nun na may Ajax. Diba? Even yung mga assets na hindi ina-expect like Ordi, 'di ba? Ordi Ordinals, Ondo, Pendel, 'di ba? Ace, binigay ko yung Ace. Nag 8x kayo doon. Kahit fake yung Ace na binigay ko sa inyo, sadyang tanga yung mga tao kung ano yung bibili nila. Sobrang saturated kasi nung Ace na word sa market. So, pinili ko yung may malaking volume. Binigay ko sa inyo, pero sabi ko quick lang yun. So, naalala ko pa yun. Okay? So, why am I saying this? Is because this has to do with network security and of course stability. We are doing a lot of regulation in the market. Bitcoin network is more secure and reliable than ever, of course, but it's becoming scarce. Okay, when yung with the record levels of computing power protecting it, and there is a increasing demand in that one as well. Sabi natin builder kayo, marunong ka mag-developer, no? So target cybersecurity. Okay? So this makes investors feel more safer. Of course, we are in a matrix where everyone is thinking that they can always protect themselves. No? Security is imagination. Okay? But still gives you comfort. Yan yung tinatawag eh. Comfortability. If you can sleep at night na may SL yung trade mo, 'di ba? Ang sarap matulog. Na alam mo hindi mai-hit yung SL mo, pero kung sakaling ma-hit man, 'di ba? Mag-dump man yung market kasi nakalong ka. Masarap matulog. Same thing with the institutional investors. 'Di ba? Ito yung SL na tinatawag nila. So this really makes the investors feel safer on holding Bitcoin, which supports its value. So 20% of its value is driven by network security. Okay? Kasi bakit? Dapat supposedly 80%, 70%. Diba? Kasi ito yung building
ito yung narrative foundation nito eh. 'Di ba? May trifecta 'to. Nung una pa lang, siya ang kaya lang resolve ng tatlong trifecta na lagi nating pinag-uusapan dito. 'Di ba? Anonymity, security, 'di ba? Scalability. Oh, actually, decentralization rather. Decentralization, security, and ano yun? And hindi pala. Wala yung anonymity. Wait lang. Security, decentralization, and scalability. Okay? So, siya yung may kayang resolve ng tatlong trifecta until pumasok si XRP. Di ba? Tapos pumasok na si Ethereum. Naghiwalay, nagkaroon ng drama sa loob ng Ethereum. Nagkaroon ng Polkadot, ng ADA. Biglang may XMR. I gets nyo? So, okay. So, that's how short the network security and stability. Okay, why? Wala akong masyadong bibigay sa inyo. Okay. Vine, kasi trending ngayon. So, ba't nyo pag-uusapan yung Vine? Huwag nyo pag-usapan kasi trending. Same thing with yung binigay nating mga asset like AAA, Zora. Huwag nyo nang pag-usapan yun. Kasi trending na eh. We don't talk about trending stuff here. When I was giving it, walang nag-uusap. O ngayon, pag-usapan nyo. Kasi trending na. Narinig nyo kay ganitong influencer. Wala natin pag-usapan yan dito. Let's move to something that is not shiny. The real gem. 40 likes pa lang tayo guys ha. 40 viewers. Hindi tayo nag-54 para mamigay ako. Yung shares natin, 20 lang. Kulang pa ako ng 8. Okay. So, next. Hamster. Hamster. Tapos na yung yan, boss. Boss. Kamusta, boss? Hamster. Anong cheesy sa ICP? I think they're going global. Yun lang ang sasabihin ko. Wala akong sure news or chismis sa ICP. Yan, big shoutouts kay Elmers. Yan. Uy, boss Alrak. Ato WorldCoin, no? WC. WLD, WorldCoin, di ba? Okay, so next natin and last natin topic for today. Bakit? Bakit talaga tayo magba-blast off when everyone is thinking negative? Hindi ko sinasabi bukas, mamaya, or makalawa. Okay? So, what I'm saying is, baka magka-fake out, tapos boom. Okay, mangyari itong sinatawag kong 128. Okay. So, now, yeah. The fifth reason I really think why this is very positive that can happen, which is also from the word na gagamitin ko na reason, is because positive market sentiment and technical trends. Okay? Hindi pa ako nakakapag-scan dyan, Lods. Ayan. Hindi ko alam tong W coin. Kala ko world coin to. Okay. So, yeah. Many traders and analysts, okay, masyado na silang optimistic. Hindi naman to negative, no? Pero, hindi siya crypto. But this is more of like the Bitcoin's price, which is really good. We want that. Okay, ito lang yung sasabuyan mo ng positive as maging super positive is magiging mega positive. Okay? Wag lang mapasok ka ng negative fundamental, no? Na sabihin, oh, ito na, overheating na, ganyan, ganyan. On-chain data, nagsasabi, overheated na, etc. NUPL is negative, etc. No? Sana hindi ganun yung mangyari. Big shoutouts kay JLIF, yan. Okay. So, the Bitcoin price, okay, and yung technical indicators natin like trading volume, 'di ba? Yan yung mga OG indicators natin, no? And price patterns, sabihin natin, price action, Fibonacci retracement, yung mga OG, ba? RSI in a higher time frame scale. Okay. This shows that there is a strong upward momentum. Okay, hindi ko sinasabing upcoming. We are still in there.
And I really don't think we are already at the 75 or 80% of that total. We are getting there. Okay? So, ano yung sasabihin ko sa ito yung sasabihin ko sa inyo. With everything, okay, may 5 gem ako ibibigay sa inyo. Pero since hindi nga tayo nag 54 viewers, maning-mani ito sa inyo guys. Nagawa nyo nga yung 58 eh. Nagawa nyo yung 59. Kaya nyo yung 54. I-share nyo lang. Kailangan nyo lang i-share. 45 likes. You know that my document works. Okay? And ayoko nito ibigay ng libre. Last time binigay ng libre, wala nag-survey. Wala man lang nagano. Pero, kumita sila. I don't know. Where are you guys? Pagkitaan na, hindi niya na ako kilala. Okay, magda-drop lang kayo ng thank you doon sa sa survey natin na talagang nabasa siya at binasa niyo kahit sobrang haba. Okay? So, or kahit sabihin niyo na ang pangit ng document mo, wrong grammar ka. Gano'n. Kahit gano'n man lang sana. Wala talaga. Okay. So, itong mga big investors natin, okay, are buying. This is very evident. Tulad ng sinabi ko. Summary lang to ng mga pinag-usapan natin. And there's less or new Bitcoin being made because there is scarce in mining, no? So, no one wants to mine already. They are taking advantage of like altcoins, blah, 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 etc. But also, they are going into safer, which is stable coins. And the market or the network is very secure. Okay. And the market mood is still very positive. So there is a lot of reason or all of these factors, the 5 factors that I gave you, makes a strong case for Bitcoin to reach to 128 to 130K this week. Okay, this week, if in case there's no bad thing to happen. Okay? Ilan pa ba? Ilang araw pa ba? 1, 2, 3. Ay, pang pwedeng mangyari, guys. Okay? Pero since, okay, I've been giving you guys a lot of news with Bitcoin na it might be different. Tulad niyan sinabi ko sa inyo, di ba? Nung last week, bago tayo nag-dump to 114, sabi ko 112, bitin na naman. Okay, wala naman tayong magagawa. It's always like that. Ewan ko, ano nangyayari sa TA ko? Hindi ko siya sasabihin na parang pumupurol na ako. Ang sinasabi ko lang is, I will not recalibrate. Hindi ako mag-recalibrate. Kala ko mag 12K tayo dito. Okay. So, hindi siya nag 12K. So, hinihintay natin siya mag 13, 12, hanggang 14 lang talaga siya. So, for now, sabi natin, money flow wise, volume wise, is still good. Okay. And also, sa futures, natin, okay, wait, save muna natin. Sa futures natin, ang sinasabi, full screen natin, wala naman kasing, hindi naman tayo nag 54 viewers. Okay. Naku, uutang ng pera sa bangko. Okay. Good luck. I don't advise that. Okay. So, yung trades ko kanina, ganda dito. Sideways lang tayo nag-play out. Pero sa Zora, okay, we have a new Pine script edited dito. Maganda tong bago kong indicator. Kasi combination siya ng volume RSI and ng smart money. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung Bitcoin. So, sabi dito kanina naglong ako. So, ang ganda rin ng long ko. 3 hours ago. Ganda ng long natin dito. Hindi lang siya kita kasi nasa ibang siya. Hindi kasi ito yung Bitcoin sa Bybit. So, Bitcoin ng crypto Bitcoin. So, ngayon, ang pinaglalaban ko sa inyo is, okay, we might retrace. Okay, hindi ko yung sinasabing sobrang deep ng retrace. Okay, pero it's very reasonable for us to go back to 18,300 within this coming
2 days or 1 day or within 24 hours before we be able to see like a new high. Okay. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo last time kay Emperor BTC, no? Na pag nag-dump tapos sabi niya, ito na yun, naangat na, biglang hindi umangat, di ba? Ganun din yung nangyari doon sa dati nating chart, no? Yan yung galit na galit si Emperor BTC. Bakit hindi daw umangat agad dito pa lang? So dito. Ito kasi yung pinaglalaban niya. Yan. Ito kasi yung pinaglalaban niya. Na, di ba, nag-M na siya, di ba? Everyone is calling for dump. Nung umangat siya, sabi ni Emperor BTC, ito na yon. Ito na yan. Diba? Pinatulang ko din yon. Sabi ko, baka ito na rin yon. Kasi dito pa lang, nagko-call na ako. Naangat pa siya, umangat siya. Biglang bumagsak. Which is August, Germany, etc. Negative fundamental. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Huwag lang tayo papasukan ng negative fundamental. Okay, so let's see. Okay. Pag to, pinasukan ng negative fundamental, then this is manipulation bought by institution sa media. Okay. Probably Forbes ulit ang mauuna. Okay, so let's see. Okay. Pero sasabihin mo na yung gems para mabenta ko ng kidney ko. Ba't naman? Wag na. Okay, yung tatlong gems na pinapangako ko sa inyo na sasabihin ko kanina. Okay. So, tatlo yon. So, una, Ethereum of course. XRP, pangalawa. Then, yung pangatlo is XMR. Yung dalawa, hindi ko sasabihin of course. Okay. Kasi it's going to be super, super risky. Okay. But also, it needs to have a full context. Okay. Then, since, okay, meron tayong isa pang document nga. Ito, sinasabi ko sa inyo na may market review tayo dito. Or full review ng stablecoin narrative, of course, and bonus market and gem prediction. So dito sa stablecoin narrative, if you're very interested, you can always subscribe to Meraki. Okay? Ihimayin ko sa inyo dito yung 7 documents na binigay ko sa inyo into one single document kasi sobrang haba niya. Ilalagay ko siya dito sa isa lang. Ganun ko siya kadali. Oh. Diba? So, yeah. Hindi man tayo nag-54. Then yung likes natin nag-48 siya. Pero yung shares natin 20. Wait lang, tingnan ko. 24 lang. Okay. May virtuals ka pa. Hindi ko alam. Hindi natin alam. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam kung meron tayong virtuals. Hindi ko rin alam kung meron pa tayong Bitcoin. Hear you. Hindi ko alam kung nag-crypto pa ako. Joke. Okay. So, yun lang guys. And thank you so much sa mga nakinig. And please, tawa ka dyan, basalra ka. Alam ko. Aray ko. Alam ko. Ano to? Basta paldo yan. Salamat sa ina, seryoso. No problem. Survey din, no? Huwag puro salamat. Ilagay sa resibo. Yung salamat lang yan. Lagay natin sa resibo. Masabihin, chismis lang yan. Alam mo, chismoso ko eh. Okay. So, yun nga, tulad sinabi ko sa Ethereum, okay? Sige, bibigay ko sa inyo. Bonus doon is Solana, okay? Solana, okay? Bibigay ko sa inyo bonus. 5 yon pero ginawa kong 6. Yung Solana yung bonus. Solana, XRP, Ethereum, and XMR. Okay, why XMR? Okay, sinabi ko na to sa inyo, bakit gusto ko ng XMR is because it is industry's security. And this is the way for them to hide in the shadows. Privacy-focused coin, 'di ba? Kahit nakapikit ako, magtalastasan tayo sa patungkol sa Monero. Basahin niyo yung nito, yung white paper nito. Sinasabi ko sa inyo. Ano to? Pang New World Order to. Ay, pang anti-New World Order. Hindi kayo makita ni baka kahit si Satan hindi kayo makita. May inis sa inyo si Satan. Sabi niya, bakit di ka makita yung ginagawa mo dyan, ha? Yan. So, mantra boss. May pag-asa pa ba? Hindi ko alam. Still grinding airdrops. Pagdagdag ng holding. Sadly, madalas not eligible. It's okay.
Ayun, so yun lang guys, wala na akong masyadong tsismis sa inyo, pero please guys, tsismis lang ang lahat ng yun, kailangan nyo pa ring aralin, planuhin, at kilusan nang sa gayon ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, stay awesome. Goodbye guys. Ay, salamat Tita Alra ka sa pagdalaw. Hindi ako makadalaw sa'yo, hanggang comment-comment lang ako. Hanggang replay na lang ako eh. Nga pala guys, we have a surprise. Okay, we have a surprise. Basta August. Okay, August. Manood kayo palagi sa August. Yun ang sabihin ko. Okay. Ibabalik ko yung natin, cam natin. Ayan. Yung cam natin sobrang high touch. Bibili muna ako ng suggest kayo ng switcher, yung pwede kayo magpalit-palit ng camera. So, tingnan natin. So, yun lang guys. Basta yun, ayoko sabihin. Basta, surprise. Okay, surprise. Okay, kasi baka sabihin nyo, nagbabayad kami Meraki, wala man lang dyan. Wala man lang dyan kami nakikita improvement dyan. Puro kang no reveal ka pa rin, no ka pa rin, no office reveal, no reveal. Nasa kwarto mo pa rin ikaw, nasa ilalim ka ng kama mo. O sige, papakita ko sa inyo guys. Okay, ayusin natin yung natin, setup natin. And thank you so much guys. Okay, have a great night and stay awesome. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k